What's up sa mga boss Lodi amo natin na nandyan na sumusubaybay. Si Chavez na naman nga pala at andito na naman tayo sa panibago nating solo cast nom session. At tonight, magkakaroon tayo ng usaping. Actually, gusto kong gawing video to para sa Borspec Media. Pero gagawa ko ng separate video na lang para doon. Borspec Media, channel namin yon, tatlo kaming bumuo nun, no? Medyo tumamlay siya itong mga nakaraan na taon since naging busy kami sa kanya-kanyang career at kanya-kanyang buhay. Pero bubuhayin natin yun, guys, sa mga susunod na araw. Abangan nyo Borspec Media. Ayan, paki-subscribe na lang din, paki-like kung mahilig ka sa mga sasakyan, kung mahilig ka sa racing, mahilig ka sa tuning, mahilig ka sa car seat, mahilig ka sa car meet, anything that is car related, all in one nandun na yan. Parang donut media yan, pero syempre originated sa Pilipinas, sa Cabanatuan. Yan. So ayan, magkakaroon tayo ng separate topic na patungkol doon sa ating Borspec Media, no? Gusto ko nga pag-usapan dun yung top 5 na parang pinaka-greatest car of all time, no? Since nandito na lang din tayo, pag-usapan na rin natin top 5 greatest car of all time on my own perspective. Para sa akin lang to. Actually, ang dami kong pwedeng sabihin na sasakyan. Hindi lang top 5 parang sobrang bitin ng 5. Hindi lang 5 ang greatest car of all time. Pang hundreds pa Hindi naman. Okay naman yung hundreds. 20, sabihin na natin 20, and kung ano man yung 20 na yon, ang majority nun nasa during the 90s era, 80s to 90s and early 2000s era. Yung era na yan yung parang ayun yung mga malulupit yung mga sasakyan hindi pa supot. Ako ito guys masasabi ko yung mga sasakyan ngayon mas supot talaga, nasusupotan ako sa mga sasakyan ngayon. Hindi supot in a way na paano ko masasabi na wala silang kwenta. Though may purpose naman siguro yung mga engineer na nag-isip nun, tsaka yung mga, alam mo yun, yung team tsaka manufacturer na nag-isip nun, may purpose naman kung bakit nila ginawa yung ganong design or ganong specs nung sasakyan. Pero nasusuputan talaga ako. Parang ano na lang siya, more on magkakasasakyan. Bibili mo siya for the sake of having a transportation. From taking you from point A to point B. Parang yun nila yung nagiging purpose na nawawala yung passion, nawawala yung gigil, nawawala yung angas, nawawala yung forma, nawawala yung pagmamahal sa game. No, sa totoo lang. Kasi guys, po siya noong 90s talaga, grabe. Ano talaga ayun talaga yung golden era na masasabi ko na ang dami nagsusulputang, alam mo yung pagandahan ng yung mga manufacturer sa pagandahan sila na napoproduce na sa kotse. Yun yung masasabi ko. Yun yung masasabi ko na nagtatapon talaga sila ng pera para makabuo ng isang sasakyan na, alam mo yun, legendary. Yan, legendary ang masasabi ko. Kasi isipin nyo guys, for example, yung Toyota, ito na lang, spend sila ng billions of dollars, ewan ko, or yen, or basta sobrang laki ng ginastos nila para lang mabuo yung Lexus LS 400. Yung LS 400 guys, sa mga hindi nakakaalam, isa siya sa luxury sedan na pantapat sa BMW, pantapat sa mga basta ano siya, ang naisip siguro ng mga Hapon na yun. Luxury car, at the same time JDM, at the same time mas pipiliin mo to kesa sa ibang mga luxury car sa buong mundo. Kasi reliable, comfortable, andun yung lahat ng kailangan mo nandun na sa LS400. Power, comfort, reliability, lahat na andun sa LS400. Well, yun yung mga panahon na yun nung dati 80s or 90s, early 90s, no? Kasi ngayon sa panahon ngayon ang dami kong masasabi sa inyo na mas komportable, tsaka mas mura, tsaka mas, alam mo yun, mas okay na sasakyan. Pero noong mga panahon na yun kasi, isipin mo, gagastos sila ng bilyon para sa research at para makabuo ng isang legendary na sasakyan. LS400. Grabe yun guys.
nakasakay na ako, nakapag-drive na ako, ang masasabi ko kahit sa panahon ngayon, para sa akin wala pa rin tumutumbas sa comfort, tsaka sa power, tsaka sa mahilig kasi ako sa sedan. Mahilig ako sa luxury sedan. So kaya siguro nasasabi ko na oo, good siya. Pero kung ikukumpara mo siya sa mga chaser, sa mga ano ba, mga GS, IS, Camry, Accord, mga ganun, Zefiro, anything na luxury, panis yun. Panis yun, guys. Promise, panis yun. LS400 and LS430. Sa ngayon ang masasabi ko yung dalawang yun yung, siguro yun pa lang kasi na testing ko. Pero, grabe. Basta grabe. Ang dami kong mauubos yung oras natin kaka-explain ko sa pakiramdam ko tsaka sa feeling, sa alam mo yun, experience ko when it comes to driving those cars. Pero masasabi ko na oo nga, ginastosan nga talaga tong sasakyan na to. Yun lang, masasabi ko, ginastosan talaga yung sasakyan na yun. Basta guys, LS400, ayan, isa sa mga top 5 natin Sabihin natin, sige, magkwentuhan tayo ngayon. Top 5 na sasakyan. Yung LS400 ko, top 5 siguro, nasa top 2 siya. Top 2. Okay? Yung top 3, mamaya natin re-reveal yung top 1 Mamaya natin re-reveal yung top 1. Top 3 ko. Ano ba? Chaser, hindi din Hindi. Trip ko lang talaga sila yung mga Aristo, mga ganun. Hindi Top 3 siguro ang masasabi ko. Honda. EK. Pasok yan sa top 3 ko. EK. No? Andyan yung mapasok, mapadok, sa Honda, EK. Kasi, para siyang Tamiya. Isipin mo, sige, bigyan mo ako ng sasakyan na madaling iswap. Engine swap. 'Di ba? Sa lahat ng nakikita nyo, EK lang ang madalas na sinaswap ang engine. Kina A-Series, nilagyan ng B-Series, yung dock, pinalitan ng kung ano man, in-engine swap. Yung nakita nga ako guys ng AG, sinwap ng 1UZ sa Thailand. 'Di ba? Gaano kakabaliw nun? 'Di ba? Parang tas nakita ko ng AK na pinandi-drift, pinalitan ng SR20 na rear wheel drive. So para sa akin isa flexible siya when it comes to engine swapping EK. No? Nakakita nga ako ng EG tsaka EK na naka-EV. Kinonvert nila into electronic vehicle. Sabi ko, grabe naman. Parang umabot na kayo sa point na yan. Nai-EV nyo yung VTEC nyo na ang sarap-sarap i-drive, di ba? So yun, top 3 ko EK. Regardless yan kung bigote, actually hindi lang EK. Civic sabihin natin. Civic in general na lang. Civic. Kasi yung mga modern Civic ngayon, mga may tira din malulupit din yung mga modern Civic ngayon Hindi lang EK guys EG, EK, ES, FD, FC, basta lahat ng Civic para sa akin. Siya? Pinag-iisipan talaga nung Honda yung paggawa nila ng Civic. Hindi sila nakafocus sa Accord, sa luxury na yon. Hindi sila nakafocus sa City, hindi sila nakafocus sa kung saan, sa CR-V, ganun. Nakafocus sila sa Civic. Pansinin nyo, ang Honda, nakafocus lagi yan sa Civic. Gagawa ng mas mahal na sasakyan yan, mas convenient na sasakyan yan, pero bukod tangi ang Civic nila na flagship nila. No? So top 3 natin Civic, top 2 natin is Lexus LS400 and LS430. Top 4 ito na nasa ang dami kasi andito ako sa parang kalagitnaan ng Subaru WRX, ng Evo, tsaka ng Miata. So andun ako sa tatlong yun. So, yung top 4 ko, it's either Evo, it's either Subaru WRX STI, or it's either Mazda Miata. The reason why is, hindi pa ako nakatry ng Miata, pero mga napapanood ko na vlogs, mga nakikita ako, tsaka mga taong, alam mo yun, gumagamit ng Miata. From yung luma until the modern. Maganda daw yung handling. Hindi ko magets kung paano naging maganda yung handling nung kasi rear wheel drive siya. So,
Hindi ko kumbaga hindi ko magets kung paano yung paano yung traction niya kapag basa yung kalsada, 'di ba? Pero nakikita ko sa Clark, maraming kumakarera na gamit yung Miata. May mga nagtuturing din, mga rumaratrat sa Marilaki na naka-Miata. So dahil siguro short yung wheelbase, tapos compact, kumbaga, hindi ko alam eh. Siguro mag-interview na lang tayo someday ng mga naka-Miata para malaman natin or magets natin kung bakit Miata talaga yung, alam mo yun, nasasabi nila na maganda yung handling. Tapos yung sumunod doon, yung in-between nga nun, syempre yung Evo tsaka yung Subaru, yun yung naglalaban kahit yung dati pa. No, when it comes to rally din, syempre yung mga 4-wheel drive na yan, yung mga nakaturbo na yan, 'di ba? Yun yung banggaan ng kumbaga tight competition dati, Evo tsaka WRX. So masasabi ko pantay sila eh. Feeling ko depende na lang sa gamay. Depende na lang parang Samsung tsaka Apple. Kung ano yung mas gamay mo, 'di ba? May kanya-kanya siyang advantage, may kanya-kanya din na pros and cons and disadvantages. According nga lang dun sa nakausap ko na kay Kuya Alan sa Pitworks ng sa Parañaque sa Sukat, si Hong Lee ba yun? Basta siya, talyer siya sa malapit sa Olivares. Sabi ni Kuya Alan na naka-Evo siya dati. Last time naka Subaru siya WRX. So nagkaroon siya ng comparison since nagkaroon siya ng dalawang sasakyan. Ang sabi niya, ang Subaru daw ay medyo maselan. Kumbaga pag nagpalit ka ng straight pipe, nagkakaroon daw siya ng limp mode, tas parang kailangan medyo itono mo pa siya or kailangan kakalikutan mo. Kumbaga ipoprogram mo pa siya sa ECU niya. Hindi daw kagaya ng Evo na palit ka lang ng palit ng pyesa, yun na yun. So, yun lang. Ewan ko kung totoo. Hindi pa naman tayo nagkaroon ng Evo tsaka ng WRX. So, comment nyo na lang below guys kung ano talaga kung totoo ba talaga na maselan ng Subaru rather than the Evo. Ang cons naman ng Evo, transmission. Pero pati Subaru eh. Feeling ko marami akong napapanood sa social media, sa YouTube na sabugin ng transmission nila eh. No? So siguro yung ginagawa nilang shifting eh, parang alam mo yung cambyong Honda. No? So, may mga sasakyan kasi na hindi nyo pwedeng gawing cambyong Honda. Lalo yung mga all-wheel drive. Hindi nyo pwedeng gawin yung mga cambyong Honda na ginagawa nyo. Kasi maraming gears ang umiikot dyan. No? May ibang mechanism yan guys. Hindi kagaya ng Honda na front wheel drive na direct na talaga yung transmission niya dun sa axle. Hindi. Iba pa may mga differential pa yan. May mga, basta may mga ano pa mechanism yan na hindi nyo pwedeng gawin sa kanila. Katulad ng ginagawa nyo sa Honda. And top 5. Top 5 ko ano ba? Puro JDM tayo no? Puro Japan. Sige. Hindi kasi talaga ako nahilig sa ibang sa European tsaka sa American cars. Ano na lang muna tayo, JDM muna tayo. Tapos magkaroon tayo ng topic sa mga European tsaka sa American, no? Para naman hindi tayo bias sa JDM. Top 5 natin, feeling ko Corolla. Masasabi ko, Corolla. Siguro yun yung hindi pa ako nagkaroon ng Corolla. Pero masasabi ko kung reliability lang po siya, may mga matitinong small body tsaka big body na umaandar sa kalsada ngayon. May mga rumaratrat pa sa NLEX tsaka SCTEX ng sa SLEX ng mga naka small body, mga naka big body na sumisibak talaga ng Honda, sumisibak ng SIR, sumisibak ng kung ano man. So reliability wise, yun talaga. Feeling ko Toyota talaga. Hindi mo matutumbasan ng reliability ng Toyota. Parang yan eh. Parang donkey, no? Kahit anong pakain mo, masasakyan mo, aandar at aandar siya. No? Doon may mga limitation siya. Syempre, alam niyo naman, din yan, mga makina din yan, wear and tear din yan. Pero, sabi nila matibay daw talaga yung Toyota eh. Kumbaga, kung patibay lang, mag-Toyota ka.
Di, ewan ko. Hindi pa naman na nagkakaroon ng... Ang naging Toyota ko lang is yung Mark II. Pero hindi ko naman siya totally nagagamit dahil pangyabang ko lang yun. Hindi, yung Mark II hindi din naman eh. Sirain din yung hype na yun eh. Pero siguro depende din talaga. Depende din talaga sa pag-aalaga, sa maintenance, tsaka sa mga piyesang pinapalit nyo guys. Kasi may mga piyesa na, oo, mura nga yung binili nyo pero saglitan nyo lang magagamit. Tapos aabutan kayo ng sira. Tapos sasabihin nyo na, tangina, sirain tong sasakyan na to. Hindi yun. Yung piyesa nyo ang sirain. Yung sasakyan, nanghihingi lang talaga siya ng piyesa na compatible para sa kanya. Which is, nineglect nyo yung responsibilities nyo na bigyan ng maayos na maintenance yung sasakyan nyo. So, kaya nyo sasabing sirain. Pero, hindi, matibay ang Toyota. Masasabi ko, matibay ang Toyota. At ang top 1 natin ay ang ating paboritong GTR. Siyempre, mapa R32, R33, R34, R35, GTR. The Godzilla. The Rar. Pinaka grabing paborito ng lahat. Ewan ko, paborito ng lahat o paborito ko lang. Pero ang GTR kasi para siyang parang, di ba kunyari, ang Supra, kunyari Toyota Supra, para kang nakasakay sa sa Toro. Di ba? Parang kailangan or nakasakay ka sa Black Horse. No, yun yung sinasakyan mo eh. Para kang knight. Parang masyadong malakas ang sinasakyan mo, masyadong malupit ang sinasakyan mo. Kaya madadala ka doon, ibig sabihin malupit ka din kasi sinasakyan mo siya. Ang GTR guys, parang sumasakay sa dragon. No? Parang sumasakay sa dragon na bumubuga ng apoy. Yun ang masasabi ko. Nakatry ako ng R35 nung nasa Japan ako. R34 ang gusto ko matry. R32 actually hindi exactly R32 pero katulad niya na nagkaroon ako ng Zafiro A31 dati. So yung chassis niya, yung almost the same lang siya. So siguro pag nakatry tayo ng R32 baka mahalaman natin yung comparison. Pero so far ang masasabi ko hindi. From R32, R33, R34, R35, may kanya-kanya siyang features na nagpapakilig talaga sa'yo kada upgrade ng version nila. No? Kada upgrade ng version nila, parang nakakakilig. Wala na nga lang yung manual transmission sa R35. Napalitan siya ng paddle shift, tsaka yun, ganun. Pero, feeling ko yung reason nun is to delay alam mo yung lag pag kumakambyo ka. Pero iba pa rin kasi yung naka 6 speed ka na declutch. Parang ramdam mo yung pasok ng cambio eh. 'Di ba? Parang controlled mo yung buong sasakyan. Yun yung masasabi ko. Controlled mo siya. Kasi medyo may halong electronics and technology na yung R35 eh. R34, oo, may electronics pa rin, may mga technology siya, pero mostly sa performance based na lang. But the rest, syempre, pa rin, manual pa rin yung cambio mo, 'di ba? May declutch pa rin. Kumbaga, hindi siya super advanced. Yung R32, parang Zafiro lang din, no? Para ka lang nag-drive ng 90s na manual na sasakyan na mostly everything is manual. So, ayun. Top 1 natin, R35, not R35, but the GTR. GTR talaga. Comment down below guys kung sa tingin nyo na agree kayo dito sa top 5 JDM cars natin, no? Kung may mga masasuggest din kayo na hindi natin nabanggit na sasakyan, no? Paki-comment na lang down below kasi bibigyan natin ng topic yan sa mga susunod natin na vlogs. At yun muna para ngayong araw. So si Chavez nga pala ulit, at kung gusto nyo mag-subscribe, yan na. Click nyo na lang, wala nang arte-arte para updated kayo sa mga susunod natin mga uploads. Kung ayaw nyo mag-subscribe mga Boss Lodi Amo, sinasabi ko sa inyo, walang problema. Pakishare na lang to sa mga tropa nyong car guys, sa mga mahal nyo sa buhay na nagbabalak bumili ng kotse, sa mga
tropa nyo na mahilig sa kotse, kung sino man kakilala nyo na nagkokotse. At yun lang. Salamat sa pagsuporta at kita-kits ulit tayo sa ating mga susunod na solo cast together with C. Chavez.